Natasha, hindi ba't nililigawan ka no si Lawrence? Bakit hindi mo tanggapin ang panliligaw niya? Gwapo naman siya at mayaman. Ano ba ang ayaw mo sa kanya? Tanong ng inang si Amihan. Mama, pasensya na po pero hindi ko po kasi siya gusto. 10 years ang tanda niya sa akin. May 3 anak at hiwalay sa asawa. Hindi naman po sa nag-iinarte ako ha. Alam ko namang wala rin ako maipagmamalaki para mag-inarte. Pero parang hindi ko talaga kasi kaya magpakasal sa lalaking hiwalay sa asawa at may 3 anak. Anak, tandaan mo, mahirap lang tayo. May sakit ako at kailangan natin ng malaking pera. Kapag tinanggap mo ang paliligaw ni Lawrence, tiyak na makakaahon na tayo mula sa kahirapan. Mama, naiintindihan po kita. Pero, promise po, gagawa po talaga ako ng paraan para po makukuha tayo ng pera para sa panggagamot niyo. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Amihan. Hindi niya gusto ang desisyong ito ni Bianca. Ngunit ano ba ang magagawa niya kung hindi ang irespeto na lamang ang kagustuhan ng anak? Hindi niya ito pwedeng pilitin dahil alam niyang hindi ito tamang gawin. Nang mapansin ni Bianca ang pag-aalala sa mukha ng ina para sa kanilang kinabukasan, ay nilapitan niya ito at hinagot ang likod. Mama, promise po, gagawa po talaga ako ng paraan para gumanda ang future nating dalawa. Salamat anak. Kung maghahanap ka ng lalaki mapapangasawa, sana naman ay yung mayaman ha. Maganda ka anak at gamitin mo yan para sa advantage mo. Huwag na huwag kang papatos sa lalaki mas mahirap pa sa atin. Hindi naman sa pagiging kahaman. Ang akin lang naman ay ayoko matulad ka sa akin na naging ganito ang buhay. Gusto kong maging maganda ang kinabukasan mo. Mama, gaganda po ang future natin dalawa. Dahil sa sarili ko pong pagsisikap, hindi po ako umaasa sa ibang tao para yumaman. Ngumiti na lang ng pilit si Amihan. Gusto man niyang maniwala sa anak ay masyado siyang negatibong mag-isip. Sa loob-loob niya ay hindi siya naniniwala na kaya ni Bianca na umasenso sa buhay ng sarili lang nito. Gayunman ay nagpanggap na lang siya para sa ikakatahimik ni Bianca. Maya-maya ay biglang may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Nabuksan ito ni Bianca ay nagulat siya dahil si Lawrence ito at may dala itong pagkain para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Magandang gabi Bianca. May dala pa akong pagkain para sa inyo. Kumain na ba kayo? Nagkatinginan na lang sina Bianca at Amihan. Kaagad na nilapitan ni Amihan si Lawrence at kinuha mula sa mga kamay nito ang pagkain. Ay, hindi pa kami kumakain, Lawrence. Tara at pumasok ka sa loob. Pag-aya ni Amihan at pinapasok nga nila si Lawrence at pinaupo sa sopa sa sala. Salamat po tita. Walang anuman Lawrence. Pero kami dapat ang magpasalamat sa iyo dahil sa dala mong pagkain. Wala po yan tita. Maliit na bagay lang po. Ang mahalaga lang po sa akin ay makakain kayo. Napakabait mo talaga Lawrence. Mabuti pa. Iwan ko na kayo dito ng anak ko para naman makapag-usap kayong dalawa. Sige po tita, maraming salamat po. At naiwan sa sala sina Lawrence at Bianca. Sobrang tahimik. Naiilang si Bianca habang nasa baba lamang ang tingin. Kamusta ka pala Bianca? Kamusta ang trabaho mo? Ayun, ayos naman. Huwag mo ko intindihin. Balita ko, minimum lang daw ang sinasahod mo sa supermarket. Bakit hindi ka mamasukan sa akin bilang sekretarya ko? Dodoblehin ko ang sahod mo sa supermarket para naman makatulong ako sa inyo ng iyong ina. Nasilaw si Bianca sa sinabing ito ni Lawrence. Kung seryoso kasi ito sa sinabi nito, dodoblehin nito ang sahod niya ay ibig sabihin ay aabot ng 1,000 ang sasahurin niya kada araw. Napakalaking tulong na ito sa kanila, lalo na sa kanyang ina na nangangailangan ng maintenance sa gamot. Bagamat nasilaw, ay naiintindihan ni Bianca kung ano ang maaaring kalalabasan nito. Maaari itong gamitin ni Lawrence laban sa kanya upang mas mapilit pa siyang tanggapin ang paliligaw nito. Hindi man siya nito pilitin ng pisikal, ay mapipilitan siya ng emosyonal. Pag-isipan mo na mabuti, Bianca. Malaking tulong din ito para sa inyo ng iyong ina. Pasensya na po, Kuya Lawrence, pero... Huwag mo na ako tawagin, Kuya.
Kahit Lawrence na lang. Biglang sumali sa usapan si Amihan. Bianca, ano ka ba naman? Tanggapin mo ng offer sa'yo ni Lawrence. Kung dodoblehin niya ang sahod mo, mahigit 1,000 rin iyon. Kaya nga, Bianca. Pero, nasa'yo pa rin naman yan. Ayoko namang ilagay ka sa sitwasyon na hindi ka komportable. Sige po, Kuya Lawrence. Pag-iisipan ko po yan. Okay, sige. By the way, need ko na umuwi. Ubusin niyo yung pagkain dala ko, ha? Okay, sige. Mag-iingat ka, Lawrence, ha? Sabi ni Amihan. At umalis na nga si Lawrence. Naiwan ang mag-ina sa bahay. Kawawa naman yung si Lawrence, Bianca. Asang-asa pa naman sa'yo. Alam ko naman pong mabuting tao talaga si Lawrence. Pero hindi po kasi siya talaga yung tipo ko. Ayoko naman pong magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. At saka, hindi pa po hindi pa sila opisyal na hiwalay ng asawa niya. Opisyal na silang hiwalay. Pero sa batas, hindi pa. Alam mo naman dito sa Pilipinas, minsan hindi mo naman kailangan makipaghiwalay sa batas. Basta't nagkasundo lang kayong maghihiwalay, okay na yun. Sige po, Mama. Pag-iisipan ko muna po. Kinabukasan ay naghahanda ng pagpasok sa trabaho si Bianca. 10:00 ng umaga ang simula ng trabaho niya at 7:00 naman ng gabi ang uwi niya. Maayos naman sa tuwing papasok siya ng trabaho dahil less na lang ang traffic. Ang problema ay kapag pauwi na siya, minsan ay 9:00 na siya ng gabi nang kakauwi dahil pahirapan ang makasakay ng jeepney. Isa rin ito sa mga inaalala ni Bianca ngayon. Hinihintay na lang niya mag-end ang contract niya sa supermarket nang sa ganoon ay makahanap siya ng mas malapit na pagtatrabahuhan. Hindi pa kasi siya nakakapag-decide kung tatanggapin ba niya ang alok ni Lawrence sa kanya. O anak, wag mong kalimutan tong baon mo ha. Magbaon ka para naman makatipid ka. Salamat po, Mama. Mabuti po pinaalala niyo po. Maya-maya ay may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Si Amihan ang nagbukas ito at nakita niya si Lawrence. Kinuntsaba niya na ito kagabi upang ihatid si Bianca nang sa ganoon ay magkaroon sila ng time sa isa't isa. Ngunit nagpanggap siyang walang alam upang hindi sumama ang loob ng anak sa kanya. Oh, nandito ka pala, Lawrence. Opo, tita. Gusto ko pa sanang ihatid sa trabaho si Bianca. Paalis na po ba siya? Ay, oo, sakto. Bianca, nandito si Lawrence. Ihahatid ka raw niya. Nailang naman si Bianca. Kinuha na lang niya ang mga gamit niya at inilagay sa kanyang bag, maging ang kanyang baon. Ayos ang ba sa iyo, Bianca? Kung ihatid kita sa trabaho? Tanong ni Lawrence. Pilit na ngumiti si Bianca. Ayos lang. Thank you. Tita, sige po. Paalis na po kami. Ingat po kayo. Mag-iingat din kayo, ha? Ingatan mong anak ko. Makakaasa po kayo sa akin, tita. Binuksan ni Lawrence ang pinto ng kanyang kotse. Feeling prinsesa naman si Bianca dahil ito ang unang beses na may nagbubukas ng pinto para sa kanya. Pakiramdam niya ay napaka-espesyal niyang babae. Pumasok siya sa loob at umupo sa tabi ng driver's seat. Pumasok sa kotse si Lawrence at minaneho ang kotse. Lawrence, thank you dito ah. I really appreciate this. Walang anuman, Bianca. Thank you din na inaccept mo ito. Kinakabahan nga ako kanina. Ang akala ko, i-reject mo ito. Hindi man gusto ni Bianca si Lawrence, ay hindi din naman niya maitatanggi na lubos niyang na-appreciate ang lahat ng panunuyo nito sa kanya. Lawrence, pwede pa kitang tapatin? Yes, sure. Ano yun? Ang totoo niyan, hindi naman sa masyado akong maarte, pero alam mo naman na I don't really like you as a boyfriend or partner or husband, right? I mean, I appreciate you bilang isang tao. I think you are really a good guy. Alam kong hindi mo ako gusto, Bianca. Kaya nga sinusuyo kita dahil nagbabakasakali ako magustuhan mo rin ako. Alam mo ba kung bakit hindi kita gusto bilang lalaki? Naglaro ng lalamunan si Lawrence. Maybe dahil may asawa na ako? Tumango naman si Bianca. Oo, yun talaga ang reason ko. Ayoko kasi maging second wife lang. I mean, alam ko namang nakipaghiwalay ka na sa first wife mo. Pero gusto ko pa rin na ako ang una at huling mapapangasawa ng asawa ko. Maliban doon, ayoko rin akuin ang responsibility para sa mga anak mo.
Ayoko maging nanay nila. I understand. Pero hindi pa rin ako susuko, Bianca, na makuha ang loob mo. I just really like you. Pwede ko bang malaman kung ano ba ang nagustuhan mo sa akin? Hindi ko alam. Basta iyon na lang ang naramdaman ko para sa'yo. Isang araw. At magmula nun, hindi ka na umalis sa isipan ko. Matapos ang halos kalahating oras ay nakarating na rin sila sa supermarket. Bumaba na si Bianca at nagpasalamat naman siya kay Lawrence. Matapos ay umalis din si Lawrence at nagtungo sa kanyang opisina. Habang wala pa siyang masyadong customer ay nakatayo lamang si Bianca sa counter. Naghihintay siya ng customer. Maya-maya ay nilapitan siya ng kapwa-kaherang kaibigan na si Gabby. Huy Besh, nakita kita kanina ha? Inihatid ka ng gwapong guy. Mukhang mayaman yun ah. Sino yun? Wala lang yun. Kapitbahay lang namin. Inihatid lang ako sa work. Nangaasar ang ngiti ni Gabby na nakatingin sa kanya. Uy, maliligaw mo yun no? Sige na, aminin mo na. Wala namang masama. 25 years old ka na rin naman. Hindi nga. Kapitbahay ko lang talaga siya. Promise. Kapitbahay? Sus naman, wala namang mayaman doon sa neighborhood niyo ah. Ay, oo na nga. Sige na nga. Manliligaw ko nga siya. Happy? Kinilig si Gabby. Ang gwapo, besh. Huwag mo nang palagpasin yun. May asawa na yun. Hiwalay na sila. Tapos may 3 anak. Actually, hindi ko siya type dahil ayoko mag-stepmother. Ang arte mo naman, te. Gwapo na yun at mayaman pa. May dumating na customer, kaya iyon na lang ang pinagtuunan ng pansin ni Bianca. Gayunman, habang nagpapunch siya ng mga item, ay si Lawrence pa rin ang palaging laman ng isipan niya. Palaging bumabalik sa isipan niya ang mukha ni Lawrence. Napakalapit na mukha nila sa isa't isa kanina. At ngayon lang siya nagapuhan dito na matindi. Lawrence po lahat, sabi niya matapos i-punch ang mga item. Ha? Anong Lawrence? Pagtataka ng customer. Natuuhan naman si Bianca. Napapukpok pa siya sa ulo niya ng mahina. Ah, sorry. 1,690 po pala lahat. Sorry po, lutang lang. Tumawa na lamang ang customer at nag-abot ng 2,000. Sinuklian naman ito ni Bianca. Nang umalis ang customer ay muli siya nilapitan ni Gabby. Lawrence po lahat? Ano yun? Tumatawang sabi ni Gabby. Lawrence ang pangalan nun no? Huwag kang maingay. At saka nakakahiya. Ito naman, feeling teenager. Sabihan mo lang ako kapag binasa mo na siya ha. Tapos, i-refer mo siya sa akin. Malay mo naman matipuhan din niya ako. Nang matapos ang duty ay sabay na lumabas ang supermarket sina Bianca at Gabby. Sa labas ng supermarket ay nandun ang kotse ni Lawrence. Nang makita siya ni Lawrence ay kaagad itong bumaba ng kotse at nilapitan siya. Good evening, Bianca. Ihatid na kita. Nagkatinginan naman sina Bianca at Gabby. Nakangiti pa si Gabby na tila kinikilig ito. Tinulak siya ni Gabby palapit kay Lawrence. Sir, kunin niyo na ito at ihatid na sa bahay niya. Baka mag-inarte pa ang gaga. Tumawa naman si Lawrence. Hindi naman. Pero Bianca, are you comfortable with me? Ngumiti naman si Bianca. Ngayong masyadong napapalapit si Lawrence sa kanya, ay lalo siya nagagapuhan dito. Okay lang Lawrence. Thank you ulit ha. At nagpahatid na nga siya kay Lawrence. Dumaan muna sa isang drive-thru ng isang fast food chain si Lawrence. At nag-order doon ng pagkain para sa hapunan nila. Nagpumilit pa si Bianca na wag nang bumili ng pagkain dahil baka raw nagluto ang ina. Pero sinabi naman ni Lawrence sa sinabi ng ina na hindi raw ito nagluto ngayon. Kaya sa huli ay wala ding ibang nagawa si Bianca kung hindi ang sumunod sa agos sa mga pangyayari. Habang nasa biyahe sila, ay marami silang napag-usapan. Si Lawrence ang gumagawa ng paraan upang may mapag-usapan sila. Sinasabi niya kung ano ang mga ganap sa trabaho niya. Si Bianca naman ay umuoo na lang at nakikinig. Nang matapos siyang ihatid ni Lawrence, ay nagpasalamat siya rito. Niyaya pa nitong kumain ng ina sa bahay pero tumanggi na si Lawrence dahil sasamahan pa daw nitong kumain ang mga anak nito sa bahay. Sa huli ay dalawa sila ng ina na pinagsaluhan ang binili ni Lawrence para sa kanila. Kamusta naman ang araw na yung dalawa ni Lawrence, anak? Ayun mama, okay naman siya.
I think mas nakilala ko siya kumpara dati. Mas mabait siya kaysa sa inaakala ko. Di ba? Minsan kasi ay kailangan mo lang buksan ang puso mo para umibig, para makilala mong isang tao. Tignan mo kami ng papa mo. Ipinagkasundo lang kami ng mga magulang namin. Noong una, hindi naman namin gusto ang isa't isa. Pero kalaunan, natutunan din naming mahalin ang isa't isa. At siguradong kaya mo rin gawin iyon kay Lawrence. Matapos ay umubo si Amihan. Napakaluto ng ubo nito na tila ba may plemang sumasabit sa lalamunan nito. Tumakbo ito patungo sa lababo upang idura ang plema. Matapos ay uminom siya ng tubig at bumalik sa pagkain. Pasensya na anak, kumakain pa man din tayo. Ano ka ba mama? Ayos lang. Mabuti nang maidura mo kaysa lunukin mo. Alam mo naman, mas lumalala na talaga ang karamdaman ko. Yung maintenance niyo po, mayroon pa po bang natira? Ang totoo niyan ay wala na akong maintenance sa gamot doon. Naubos na. Mama, bakit naman po hindi niyo sinabi sa akin? Dapat po sinabi niyo para po nakabili ako. Sa susunod na linggo pang sahod mo, hindi pa? Narinig kita kahapon. May kausap ka sa telepono. Parang sinasabi mo na wala ka ng pera. Kasi sa pagkakaintindi ko nangungutang yung kausap mo. Ayoko namang ma-pressure ka sa paghahanap ng pera. Mama, huwag niyo pong alalahanin ang tungkol sa pera. Kailangan niyo pong ma-maintain ang gamot. Dahil kung hindi, baka lumala ang sakit niyo. Iyon na sabi ng doktor, hindi ba? Pasensya na. Ang akin lang naman ay ayokong makaabala. May 500 pa naman akong extra dyan, Mama. Ipambili niyo po muna ng gamot bukas, ha? Paano ang pamasahe mo? Ang pangkain mo kapag may gusto kang kainin? Mas importante po ang gamot niyo, Mama. Nalungkot at nakonsensya naman si Amihan. Pasensya na anak, ha? Nakakaistorbo patuloy ako sa'yo. Anak niyo po ako, Mama. Anong klase akong anak kung papabayaan ko kayo? Kinabukasan nga, ay muling dumating na naman si Lawrence upang ihatid si Bianca patungo sa trabaho. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nag-inarte pa si Bianca dahil nga wala na siyang pamasahe. Bukod doon ay mas nagiging palagay na ang kalooban niya sa lalaki. Nang pauwi na siya ay muli na naman siyang sinundo ni Lawrence pauwi. Nagsunod-sunod ang mga araw at palagi nga siyang hinahatid sundo ni Lawrence. Kinukuha na niya ang opportunity na makatipid sa pamasahe dahil nga wala na siyang pera. At habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay lalo pang mas nakikilala ni Bianca si Lawrence. Hanggang sa isang araw ay namalayo na lamang niyang nahulog na rin pala ang loob niya rito. Halos 6 na buwan pa ang lumipas hanggang isang araw ay naglakas loob na rin si Lawrence na tanungin siya kung gusto rin ba niya ito. At wala siyang pagdadalawang isip na sinagot ito ng oo. Bagamat ayaw niya maging stepmother na 3 mga bata, na-realize niyang kapag mahal mo ang isang tao ay wala ka ng pakialam sa lahat ng mga bagay. Ang nasa puso't isip mo na lamang ay ang pagmamahal. Laking tuwa naman ni Lawrence ang malaman ito. Sa sobrang tuwa nito ay nagpakain siya sa mga kapitbahay ni Bianca. Ipinagsigawan niya sa buong barangay na sinagot na siya ni Bianca. Nahiyaman si Bianca ay na-appreciate naman niya ang naging reaksyon ni Lawrence. Bianca, sa totoo lang, gustong-gusto na kitang pakasalan. Kailan ka ba handang pakasalan kita? Sigurado naman na rin ako sa iyo, Lawrence. Pero, patagalin muna natin ang relasyon natin ng hanggang 5 buwan. Tsaka tayo magpakasal. Ayos lang ba yun sa'yo? I'm more than happy. Pero, nga pala, hindi pa kayo hiwalay ng first wife mo? Paano yun? No problem. Aasikasuhin ko na ang annulment paper namin. Para naman makapagpakasal na tayo. Ngumiti naman si Bianca. Thank you, Lawrence. Dahil naging matyaga ka sa akin. Kung hindi mo siguro yung ginawa, hindi kita ma-appreciate bilang lalaki. Salamat din, Bianca. Dahil binigyan mo ko ng chance na ipakilala sarili ko sa'yo. You're welcome, Lawrence. Nga pala, alam na ba ng mga anak mo tungkol sa akin? Alam na nila. Dahil kinuwento na kita sa kanila. Ano naman nasabi nila? Ayun, ayos naman na sa kanila. Yung kambal ko 13 years old na sila.
Malawak naman ang pag-unawa nilang dalawa. Yung bunso ko naman 5 years old pa lang. Wala pa naman siyang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pero aware na rin naman na siya. Nahiwalay na kami na mama niya. Kinakabahan ako, Lawrence. Paano kapag hindi nila ako magustuhan bilang stepmother? Bianca, kilala ko ang mga anak ko. Hindi ka nila gagawing outcast sa bahay. Basta't iparamdam mo lang sa kanila ang pagmamalang isang tunay na ina. Pero Bianca, if you don't want to treat them as your children, that's fine. Ayaw kitang pilitin na maging ina sa kanila kung ayaw mo. Pero kailangan kong gawin iyon kapag naging second wife mo ko. At saka, need din naman nila ng mama na mag-aalaga sa kanila. They are still being taken care of by their mother. Once in a while, pumupunta pa rin naman siya sa bahay para alagaan ng mga anak namin. Nagselos naman si Bianca. Pumupunta pa rin siya sa bahay niyo? Oo, pero don't worry. Tapos na talaga ang relasyon namin. Hindi na namin ginagawa ang kung ano man ang naiisip mo. Nahiya si Bianca. Ano ka ba? Wala naman akong iniisip, no? Gusto mo na bang makilala sila? Yun ay kung komportable ka lang naman. Again, ayaw kitang pilitin. Ipakilala mo na ako sa kanila. Kailangan din naman nila ako makilala at the end of the day. Kinabukasan nga ay nagset si Lawrence ng oras upang ipakilala si Bianca sa mga anak niya. Tinipon-tipon niya ang 3 niyang mga anak sa sopa sa sala. Magkakatabi ang mga ito. Sila ay ang kambal na sina Kenzo at Kenzie at ang bunsong si Ken. Sa kabilang sopa naman ay magkatabing nakaupo sina Lawrence at Bianca. Sagad sa buto ang kaba ni Bianca. Daig pa niya ang kabang nararamdaman niya kapag ini-interview siya sa trabaho. Mga anak, siya nga pala si Bianca. Siya yung babaeng sinasabi ko sa inyo na nililigawan ko. At kamakailan ay sinagot na niya ako at may balak akong pakasalan siya. Siya na ang magiging nanay niyo sa mga susunod na buwan. Hindi sumagot ang mga bata. Neutral lamang ang nararamdaman ng mga ito. Bianca, sila naman sina Kenzo at Kenzie, ang kambal ko. Tapos siya naman, ang bunso kong si Ken. Hello sa inyo, Kenzo, Kenzie at Ken. Ako si Bianca. Huwag kayong mag-alala. Magiging mabait ako sa inyo. Hindi ako magiging salbahing stepmom. Kenzo? Kenzie? Anong masasabi niyo kay Bianca? Ayos lang naman po, Papa. Maganda naman po siya at mabait. Sabi ni Kenzie. Ngumiti naman si Lawrence dahil naging maganda ang reaksyon ng mga ito kay Bianca. Maraming salamat mga anak. Sa susunod na taon ay magpapakasal na kami. Makikita pa rin po ba namin si Mama? Tanong ni Kenzo. Oo naman, makikita niyo pa rin siya. Pupunta pa rin siya dito once in a while. Of course, siya pa rin ang mama niyo. Alam niyo namang, mahal na mahal niya kayo, hindi ba? Ganoon po ba? Sige po. Walang kasing saya ni Lawrence ng oras sa iyon sapagkat ang dalawa sa pinakaimportanteng mga tao sa buhay niya ngayon ay nagkakasundo. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalo pang lumalala ang kalagayan ng ina ni Bianca. Kaya pinaoperahan na ito. Si Lawrence na mismo ang nag-abot ng pera pambayad. Lubos naman ito na-appreciate ni Bianca. Lumipas pa ang mga araw at palaging bumibisita si Bianca sa bahay ni Lawrence upang makapagbanding siya sa mga anak ni Lawrence. Paraan kasi niya ito upang makuha ang loob ng mga bata. Nang sa ganoon, kapag kasal na sila ni Lawrence, ay palagay na ang loob nila sa isa't isa. At sa kabutihan, sa paglipas ng panahon ay nagiging malapit na nga ang loob niya sa mga bata at ganoon din naman ang mga bata sa kanya. Isang araw, bumisita ang first wife ni Lawrence na si Delilah sa kanyang bahay at kinamusta ang mga anak nila. Dahil dito ay sinamantala na ni Lawrence na naroon si Delilah at inabutan niya ito ng annulment paper. Delilah, gusto ko sana opisyal na tayo maghiwalay. Pirmahan mo na ang annulment paper. Para naman, kilalanin na ng batas ang paghihiwalay natin. Kinuha ni Delilah ang annulment paper mula sa mga kamay ni Lawrence. Matapos ay pinagpastan ito at saka ito pinunit. Nagulat si Lawrence. Bakit mo pinunit yan, Delilah? Because I don't want annulment. Gusto kong bumalik ang pagmamahalan natin, Lawrence. Mas lalo nagimbal si Lawrence. Hindi niya ito inaasahan.
Ang akala niya ay tuluyan nang nakamove on si Delilah sa kanya. Si Delilah kasi ang nagloko sa kanilang relasyon at ito rin ang nagpasyang tapusin ang kanilang relasyon. Kaya naman, malaking pasabog para sa kanya ang pakikipagbalikan nito sa kanya. Delilah, ano bang pinagsasabi mo? Makikipagbalikan? After you cheated on me? I did wrong. Tapos ang usapan. Kaya nga naparito ako. Para na rin humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Lawrence, ibalik natin ang pagmamahalan natin. Gusto kong manumbalik ang kumpleto at masaya nating pamilya. Yayakapin pa sana siya ni Delilah, pero itinulak niya ito na marahan. Please, Delilah, stay away from me. Ang totoo niyan ay may girlfriend na ako ngayon and we're loving each other. Nainsulto at naasar si Delilah. Anong sabi mo? May girlfriend ka? 2 years pa lang tayo hiwalay, Lawrence. 2 years pa lang? Ilang taon ba dapat bago ako maghanap ng iba? At saka, bakit mo ako kinu-question? Di ba nga, ikaw to nagloko sa relasyon natin? Naghanap ka ng iba, ang mas masakit ay sa loob pa ng kasal natin. Hiwalay na kami ni Gregory. He cheated. Kaya nga nandito ako ngayon para ayusin ang pagkakamali ko. Huwag mo namang isumbat ang nagawa ko na sa nakaraan. Just give me a second chance. I'm so sorry, Delilah. Pero hindi na kita kayang ibalik sa puso ko. Mahal ko ang girlfriend ko ngayon. Higit sa pagmamahal ko sa'yo. Kukuha ako ng panibagong annulment paper. Kaya please, pinmahan mo na yun this time. Hindi na magbabago pang isipan ko, Delilah. No. Ipapakulong kita kapag ipinagpatuloy mo ang relasyon mo sa babaeng iyan. Tandaan mo, Lawrence, hindi pa tayo hiwalay sa mata ng batas. Labis na nagulat si Lawrence sa sinabing ito ni Delilah. Delilah, ayos ka lang ba? Ako? Ipapakulong mo? You know very well na hiwalay na tayo. Hindi sa mata ng batas. Sa batas, kasal pa rin tayo. Delilah, maawa ka naman sa akin. Magpasalamat ka na lang dahil hindi kita ipinakulong ng ikaw ang nagloko. I don't want to hear anything about that. Past is past. Bigyan mo ko na second chance or else ipapakulong kita para hindi matuloy ang pagsasama nyo na kung sino man yung babaeng bago mo. No, ikaw ang ipapakulong ko, Delilah. Huwag mo akong galitin dahil hindi mo alam kung ano ang mga kaya kong gawin. Sinampal ni Delilah si Lawrence ng napakalakas. Ang kapal na mukha mong pagbantaan ako. Sinampal din ni Lawrence si Delilah pero hindi naman ito malakas. Ikaw ang makapal ang mukha, Delilah. Pero hindi mo yung marirealize dahil sa kakapalan ng mukha mo. Hindi na kita babalikan kahit na kailan. Magdusa ka, kinakarma ka, kaya ka iniwan ni Gregory. Bagay lang yan sa'yo. Tutal, pareho naman kayong basura. Isang araw ay palihim na pinasundan ni Delilah si Lawrence. At dahil doon ay nakilala niya kung sino ang bagong girlfriend ni Lawrence. Kaya naman, walang pakundangan niya itong hinarap. Pinuntahan niya kung saan nagtatrabaho si Bianca. Ikaw ba si Bianca, miss? Tanong ni Delilah. Yes po, ako nga po. Bakit ka po tinatanong? Pagtataka ni Bianca. I am Lawrence's wife. Let us talk somewhere else. Nagulat si Bianca. Kayo po ang asawa ni Lawrence? Pero hiwalay na siya sa first wife niya. Hindi sa mata ng batas. Follow me para makapag-usap tayo. Naglakad si Delilah patungo sa isang malapit na park. Umupo siya sa isang bench na nakapwesto sa ilalim ng isang puno. Sumunod naman si Bianca na naguguluhan. Umupo rin siya sa tabi ni Delilah. So it's true na naghiwalay nga kami ni Lawrence for 2 years then. Pero never kaming nag-file ng annulment. Technically, mag-asawa pa rin kami. Lumunok ng lawi si Bianca upang maibsan ang kaba. Bakit niyo po sinasabi sa akin ito? Dahil gusto kong makipagbalikan kay Lawrence nang sa ganoon ay muling makumplento ang pamilya namin. Nawindang si Bianca. Hindi siya makapagsalita, dulot ng kalituhan sa mga nangyayari. Bianca, what I'm trying to say is, gusto kong hiwalayin mo na ang asawa ko. Or else, kakasuhan ko kayong dalawa. Pero madam, sinabi sa akin ni Lawrence na hiwalay na kayo. At kayo nga po ang nag-initiate ng hiwalayan dahil kayo ang nagloko. Kaya bakit kayo nakikipagbalikas sa kanya? Ngayong masaya na kaming dalawa.
Yun ba ang sinabi niya? At naniwala ka naman. Hindi totoong ako ang nagloko. Siya ang nagloko. Siya ang nambabae hanggang sa hindi na ako nakatiis pa sa panloloko niya. At ayun nga, nakipaghiwalay ako sa kanya. Pagsisinungaling ni Delilah. Huwag kang magpapaloko sa lalaking iyon, Bianca. He's bothering me. Sinasaktan niya ako umaga-gabi noon. Hindi siya mabuting lalaki. Kaya lang naman ako nakikipagbalika sa kanya ay para sa kapakanan ng mga anak namin. Kung hindi lang dahil sa mga anak namin, ay hindi ko rin siya babalikan. Bianca, please lang. Huwag kang manira ng pamilya ng iba. Only terrible people do that. At sabi nga sa 10 Commandments, you shall not commit adultery. Hindi na nakapagsalita pa si Bianca. Dahil hindi niya alam kung sino ang papaniwalaan niya. Anyay, paano kung nagsasabi pala ng totoo si Delilah? Handa ba siya mag-take ng risk para mahalin si Lawrence? Hindi pa niya alam ang tugon sa sinabing iyon ni Delilah. Kaya sa huli ay umalis na lang siya. Habang nasa biyahe siya pauwi, ay malakas ang kabog ng puso niya at tila ba pinagpapawisan ng malamig ang kanyang likod. Hindi siya mapalagay. Nang patulog na siya, ay hindi siya matahimik. Binabagabag siya. Upang malinawan ay tinawagan niya si Lawrence. Sinabi niyang gusto niyang makipagkita dito sa parke. Ito na lang ang magpapatahimik sa kanya. Palabas na siya ng bahay upang magtungo sa parke nang makita siya ng ina. "Oh anak, saan ka pupunta?" "Makikipagkita lang po kay Lawrence." "Ha? Gabing-gabi na ah." "May problema lang po kami, Mama. Kailangan po namin ito mapag-usapan." Tungkol naman saan?" "Kasi po, Mama, napabuntong hininga si Bianca. Kinausap po ako ng unang asawa ni Lawrence. Gusto niya makipagbalikan kay Lawrence. Nawindang ang ina." Paano yan? Hindi pa naman sila opisyal na naghihiwalay." "Kaya nga po kakausapin ko si Lawrence para po mapag-usapan namin ang tungkol dito. Hindi po kasi ako makatulog sa kakaisip." Pwede ba sumama?" "Wag na po, Mama. Gusto ko po mapag-usapan namin ito ng kami lang." "Ganoon pa? Mag-iingat ka, anak, ha?" "Sige po, Ma. Alis na ako." At umalis na nga si Bianca. Nilak naman ni Amihan ng pinto at tinext si Lawrence at sinabing ingatan ang kanyang anak. Gusto man sana niya matulog ng gabing iyon ay hindi muna niya ginawa. Hihintayin muna niyang dumating si Bianca. Samantala, nang dumating sa parke si Bianca ay naroroon na si Lawrence. Na makita siya ni Lawrence ay tumayo ito at sinalubong siya. Umupo siya sa tabi ng nobyo. "Kamusta, Bianca? Gabing-gabi ah. Anong pag-uusapan natin?" "I'm sorry kung naistorbo pa kita sa kalagitnaan ng gabi. Pero hindi kasi ako makatulog. Kaninang hapon ko pa iniisip ang bagay na ito. Napaisip si Lawrence." "Tungkol ba saan yung iniisip mo na hindi ka makatulog?" "Kaninang hapon, kinausap ako ng first wife mo. Nabigla si Lawrence." "Kinausap ka ni Delilah?" "Yun pa ang pangalan niya?" "Oo, Delilah ang pangalan niya." "Ano sinabi niya sa'yo?" "Sinabi niyang gusto niya makipagbalikan sa'yo." Hindi makapaniwala si Lawrence na sinabi ito ni Delilah kay Bianca. "Huwag ka mag-alala sa kanya, Bianca. Hindi ako makikipagbalikan sa kanya kahit na kailan. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Ikaw na lang ang nag-iisang babae sa buhay ko ngayon." "I appreciate that, Lawrence. Pero may gusto lang akong kumpirmahin. Gusto kong maging honest ka sa akin. Kapag nagsinungaling ka sa akin ngayon, hindi na ako magtitiwala sa iyo kahit na kailan." Kitang-kita ang kaba at takot sa mga mata ni Bianca. "Oo naman, Bianca. I always been truthful to you. Ano ba ang gusto mong kumpirmahin?" "Sinabi ni Delilah sa akin na ikaw raw ang nababae kaya siya nakipaghiwalay sa iyo. Hindi raw totoo na siya ang nagloko. At higit pa sa lahat, sinabi niya sinasaktan mo raw siya. Please, sabihin mo sa akin ang totoo." Tumingin si Lawrence sa mga mata ni Bianca. Hinawakan niya ang pisngi nito at inilapit ang mukha nito sa kanya. "Bianca, tumingin ka sa mga mata ko na mabuti. Hindi totoo ang mga sinabi niya sa iyo. Nagsisinungaling lang siya para lubayan mo ako. Never ako naghanap ng iba habang kami pa. At higit sa lahat, hindi ko siya sinasaktan.
Pinagmasdan ng mabuti ni Bianca ang mga mata ni Lawrence upang kumpirmahin kung nagsasabi ba ito ng katotohanan. Sa nakikita niya sa nagniningning na mga mata ni Lawrence, ay ramdam niya ang pagiging truthful nito. Nararamdaman niyang nagsasabi ito ng purong katotohanan. Bianca, please, maniwala ka sa akin. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Naibaba naman ni Bianca ang kanyang tingin at tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pero paano to, Lawrence? Kapag hindi niya pinirmahan ang annulment paper, kailangan na nating tapusin ang relasyon natin. Hindi ko pa to nasasabi sa iyo, pero mahal na kasi kita, Lawrence. Niyakap ni Lawrence si Bianca dahil walang kasing saya ang naramdaman niya ngayong nasabi ito sa wakas si Bianca sa kanya. Salamat, Bianca. Mahal na mahal din kita. Basta ipinapangako ko sa iyong pakakasalan kita. Kung ano man ang mga sasabihin ni Delilah sa iyo in the future, huwag mong pansinin ang mga iyon. Gagawan ko ito ng paraan. Ako na ang bahala sa lahat. Paano to? Hindi mo na tayo pwede magkita? Dahil kung hindi, ay makakahanap siya ng paraan para makasuhan tayo. Ayos lang ba kung hindi na muna tayo magkita for a while habang hindi ko pa ito naaayos? Oo naman, ayos lang. Thank you, Bianca. At matapos, ay inihatid na rin ni Lawrence si Bianca sa bahay nito. Matapos ay umuwi rin siya. Bianca, anong napag-usapan niyo ni Lawrence? Tanong ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Bianca sa ina ang lahat ng napag-usapan nila ni Lawrence kanina. Kahit naman papaano ay gumaan ang pakiramdam ng ina, ngayon binigyan pa rin sila ni Lawrence ng assurance na ipagpapatuloy nito ang relasyon kay Bianca. Kinabukasan, nagising si Lawrence. Nagtungo siya sa kusina at nakita niya roon ang mga anak na magkakatabing nakaupo sa mesa. Si Delilah naman ay nagluluto. Oh, gising ka na pala, mahal. Nakangiting sabi ni Delilah na para pang wala silang masamang nakaraan. Papa, nagluluto po si Mama. Masayang sabi ni Ken. Oo nga, pinagluto ko kayo ng agahan. Maupo ka dyan, mahal. Ilang minuto na lang at matatapos na ito niluluto ko. Papa, sabi po ni Mama, nagkabalikan na po kayo. Totoo po ba yun? Nakangiting tanong ni Kenzo. Tumingin si Lawrence kay Delilah na nangaasar na nakatingin sa kanya. Delilah, let's talk outside. Mamaya na natin pag-usapan yan. Tapusin ko na itong niluluto ko. Baka mamaya ay malit pa kayo. Itong mga bata baka malit pa sa school. Para hindi makagawa ng issue sa harap ng mga bata, ay sumang-ayon na lamang si Lawrence. Pero lumabas siya ng kusina dahil ayaw niyang kainin ang niluluto ni Delilah. Naligo na lamang siya at tumiretso sa trabaho. Ni hindi na siya nagpaalam kay Delilah. Pero nagpaalam naman siya sa family driver at sinabing ihatid na lang sa school ang mga bata. Nang umaga ng iyon ay kumain si Delilah kasama ang mga bata. Marami siyang dalang kwento upang muling kunin ang loob ng mga bata. Gumawa siya ng mga kung ano-anong kwento para magmukha siyang kaawa-awa sa mga anak niya. Samantala, sa opisina ay nagsasagawa ng cheque si Lawrence. Inutusan niya ang isang lalaki na manmanan sina Delilah at Gregory. Gusto niyang malaman kung talaga nga bang hiwalay na ang mga ito. Lumipas ang 5 araw ay nakalikom na ng mga impormasyon ang lalaking inutusan niya. At sinabi ng lalaking ito na wala naman daw ibang kinakasamang babae si Gregory sa ngayon. Taliwas ito sa sinabi ni Delilah na may ibang babae na ngayon si Gregory. Bukod doon ay nalaman din ni Lawrence mula sa lalaki ito na lubog daw sa utang si Gregory at kailangan daw nitong mabayaran ng utang nitong 20 milyon. Dahil kung hindi, ay mawawala mula rito ang bahay, lupa at kotse nito na nakokolateral. Hindi alam ni Lawrence kung mahalaga bang impormasyon ang mga sinabi ni Gregory, ngunit itinabi muna niya ang mga impormasyong iyon. Nang matapos siya sa trabaho ay kinamusta niya si Bianca. Nakipag-video call pa sila sa isa't isa upang masiguro na maayos lang ang kalagayan ng bawat isa. Masakit at malungkot para sa kanila na hindi muna sila pwede magkita ng personal pero kailangan nila itong tiisin. Samantala, nang umuwi si Lawrence ay sinalubong siya ni Delilah sa pinto ng bahay. Huhubarin sana nito ang suot niyang taksido upang isabit sa taksido hanger stand pero umiwas si Lawrence. Nakita ito ni Kenzie at Kenzo.
Don't touch me, Delilah. Babala ni Lawrence. Ano ka ba naman, Lawrence? Hanggang kailan ka magkakaganito? Kaya lang naman ako ganito dahil nandito ka. Please, Delilah, pirmahan mo na ang annulment paper sa kwarto. If you want money, then I'll give you 1 million, 2 million. Pera? Yun ba ang tingin mo sa akin? Tsaka naman nakita ni Lawrence sina Kenzie at Kenzo na nakatingin sa kanila sa hindi kalayuan. Kaya naman umalis na lang siya at nagtungo sa kanyang kwarto at tsaka ito inilak. Ayaw kasi niyang makita ng mga bata ang pag-aaway nila ni Delilah. Habang nasa kwarto si Lawrence, ay dinala naman ni Delilah ang 3 nilang anak sa kwarto ng mga ito. Pinaupo ni Delilah sa sahig ng kwarto ang 3 at pinigyan ng mga laruan. Natapos ay nakiupo siya sa tabi ng mga ito. Anak, as you can see nga, ay mukhang ayaw na ako ng papa ninyo. Mukhang mahal na mahal talaga niya yung bago niyang babae. Pwede niyo bang kumbinsihin ng papa niyo na makipagbalikan sa akin? Pakiusap ni Delilah. Opo mama, gustong gusto po naming magkabalikan kayo ni papa para po makumpleto po ulit ang family natin, sabi ni Kenzie. Ngumiti si Delilah. Yun din ang gusto ko sana. Ang totoo niyan ay ayoko sana itong sabihin sa inyo. Pero kailangan. Ang papa niyo talaga kasi ang unang nagloko. Naghanap siya ng ibang babae. Iyon ang dahilan kaya ko siya hinihiwalayan. Wag na wag niyo siyang gagayahin, ha? Nagulat naman sina Kenzie at Kenzo. Hindi nila ito inaasahan. Ang sabi kasi ng papa nila sa kanila ay mutual na desisyon ang hiwalayan nila ni Delilah at walang nangyaring pangangabit. Hanggang sa huli kasi ay pinotektahan ni Lawrence ang reputasyon ni Delilah sa kanila. Ayaw ni Lawrence na isipin ng kanilang mga anak na ganoong klaseng babae ang kanilang ina. Talaga po ba, Mama? Salbahe po pala si Papa, sabi ni Kenzie. Pero, kinalimutan naman na namin iyon. Pinatawad ko na siya at sana kayo rin. Huwag niyo sayang sabihin sa kanya na sinabi ko ito sa inyo, ha? Eh baka kasi lalo siyang magalit sa akin. Gusto niyo bang lalong masira ang pamilya natin? Ayoko po, Mama. Ayoko pong lalong masira ang family natin, sabi ni Kenzo. Kumbinsihin niyo ang papa ninyo, ha? Pero wag niyo namang sabihin na nakiusap ako sa inyo. Sige po, Mama. Promise po. Nang maggabi ay umalis muna si Delilah. Nagpaalam ito na pupunta muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Isang umaga, habang nag-aagahan si Lawrence kasama ang mga anak, ay kinausap siya ni Kenzie. Papa, ayaw niyo na po ba kay Mama? Marahang tanong ni Kenzie. Kenzie, naghiwalay na kami ng mama mo. Hindi ko na siya mahal. Si Bianca, siya na ang mahal ko ngayon. Kumunot ang noo ni Kenzo. Pero Papa, masama po yun. May asawa na po kayo. Kaya hindi po kayo pwede maghanap ng iba. Kasalanan po yun. Hiwalay na kami ng mama mo. Tsaka ako naghanap ng iba. Masyado pa kasi kayong bata, kaya hindi nyo maintindihan. Eh bakit po kasi kayo naghiwalay? Dapat po, hindi kayo naghiwalay, sabi ni Kenzo. May mga bagay lang talaga na hindi namin napagkasunduan ng mama ninyo. Sinungaling. Ang sabi ni Mama, nagloko raw kayo at naghanap ng babae, kaya siya nakipaghiwalay sa inyo, sabi ni Kenzo. Kumunot ang noo ni Lawrence. Halos magdilim ang paningin niya sa narinig. Ano sabi mo, Kenzo? Sinabi yun na mama niyo sa inyo? Nagkatingin na naman sina Kenzie at Kenzo. Dahil hindi nila dapat ito sinabi. Dahil ipinangako nila ito sa ina. Hindi nila sinagot ang tanong ni Lawrence. Kenzo, sagutin mo ko. Yun ba ang sinabi sa inyo ng mama ninyo? Hindi sila ulit sumagot. Pero base sa pananahimik ng dalawa, ay nabatid ni Lawrence na sinabi nga nito ni Delilah sa kanilang mga anak. Huwag kayong maniwala sa sinabi ng mama niyo. Nagsisinungaling lang siya para magmukha akong masama sa harapan ninyo. Muntikan pang sabihin ni Lawrence na si Delilah itong nagloko. Ngunit mabuti na lamang at napigilan niya ang kanyang emosyon. Kahit nagsinungaling si Delilah sa harapan ng kanilang mga anak, ay ayaw pa rin niya sabihin sa mga ito ang totoo. Gusto pa rin niyang ma-preserve ang respeto ng mga anak niya para sa kanilang ina. Basta, hindi ako nagloko, anak. Kakausapin ko si Delilah para bawiin niya ang mga sinabi niya sa inyo. Siya itong umalis ng bahay
at nawala ng 2 taon. Pero siya ang papaniwalaan ninyo? Do you think that's fair? Hindi pa rin kumbinsido sina Kenzie at Kenzo, kaya umalis na lamang sila ng kusina at nagtungo sa kanilang kwarto. Naiwan sa kusina si Lawrence habang may pag-aalala sa mga mata. Grabing galit ang naramdaman niya para kay Delilah ng mga sandaling iyon. Kaya nung bumalik si Delilah sa kanilang bahay, ay kaagad niya itong inimbitang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Nilak niya na mabuti ang kwarto. Hinawakan niya ng agresibo sa braso si Delilah. Ano itong sinasabi ng mga anak natin na ako ang nangaliwa? Nagulat si Delilah. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Wala akong alam sa mga sinasabi nila. Wala kang alam? Sinabi nila sa akin na ikaw ang nagsabi nun sa kanila. At bakit naman sila magsisinungaling? Gustong kumawala si Delilah sa kamay ni Lawrence dahil nasasaktan na siya. Pero ayaw siyang bitawan ni Lawrence. Bitawan mo nga ako! Kung hindi, ire-report kita sa mga pulis. Wag na wag mong uubusin ang pasensya ko, Delilah. Maayos sa ang buhay namin magmula nang mawala ka. Huwag kang bumalik dito at bigla-bigla na lang ginugulo ulit ang buhay namin. Naintindihan mo ba? Umalis ka rito sa bahay hanggat maaga pa. Itinulak ni Lawrence si Delilah. Hindi. Hindi ako aalis dito. Kukunin ko ang mga anak ko kung palalayasin mo ko rito. Kukunin? Ang kapal na mukha mo, Delilah. Wala kang karapatang maging ina sa mga anak natin dahil isa kang malaking salawahan. Hintayin mo ang ikakaso ko sa iyo at sa kabit mo. Huwag na huwag mong uubusin ang pasensya ko dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo. Maotoridad ang tono ng boses si Lawrence at may intensyon siyang takutin si Delilah. Sa ganitong paraan na lamang niya maipapakita na siya dapat ang masusunod. Samantala, umiiyak na nagtungo sa guest room si Delilah. Matapos umiyak, ay pinunas niya ang luha mula sa kanyang mga mata at tinawagan si Gregory. Hello? Sabi ni Gregory sa kabilang linya. Hello, Gregory? Ayaw makipagbalikan ni Lawrence sa akin. He's so obsessed with his new girlfriend. Naiirita niyang sambit. Ano? Paano to? Kailangan natin makuha ang kayamanan ng asawa mo. Dahil kung hindi, mawawala sa akin ang lahat ng mga pinaghirapan ko. At baka makulong pa ako. Gregory, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para lang mahalin ulit ako ni Lawrence. Hintayin mo lang ako. Oo, talagang kailangan kitang hintayin. Dahil yan na lang ang last resort natin. Kapag hindi naging successful ang plano natin, talagang sa kangkungan tayo nito pupulutin. Okay, sige. Pero kailangan din natin maging patient dahil hindi tayo pwede magmadali. Isang gabi, patulog na sana si Bianca nang tinawagan siya ni Delilah. Hindi rin niya alam kung paano nito nakuha ang numero niya. Nakiusap si Delilah sa kanya na makipag-usap sa park. Noong una ay hesitant pa siya na makipagkita kay Delilah. Pero dahil sa curiosity niya, ay pumayag siya. Pero bago siya magpunta sa park, ay tinawagan niya si Lawrence. Lawrence, gusto makipagkita ni Delilah sa akin sa park. Napaisip si Lawrence sa kabilang linya. Tungkol saan daw ang pag-uusapan ninyo? Hindi pa niya binabanggit sa akin. Makipagkita na lang daw ako sa kanya. Okay, sige. Papunta na rin ako doon. I-send mo ang location mo sa messenger para alam ko kung nasaan ka. Okay, sige. Papunta na ako. Mag-iingat ka ha. I love you. Ikaw rin, Lawrence. I love you too. Ibinaba na nila ang kanilang phone. Isinend naman ni Bianca ang location niya sa messenger ni Lawrence at saka siya umalis. Wala pang 30 minutes ay narating na niya ang parke. Hinanap niya si Delilah at nakita nga niya ito na nakaupo sa sopa at nakatalikod mula sa kanya. Lalapitan na sana niya ito nang marinig niyang may kausap ito sa phone. Tumigil muna siya at nakinig dahil sa bagay na kumuha sa atensyon niya. Gregory, nandito na ang 1 million pesos na i-offer ko kay Bianca. Magandang investment na rin ito. Kapag hindi niya ito tinanggap, ako mismo ang papatay sa kanya. Salot ang babaeng iyan. Kapag napatay natin siya at hindi pa rin nakipagbalikan si Lawrence sa akin, ako na mismo ang papatay sa kanya para mailipat na sa akin ang mga ari-arian niya. Pero, handa ka bang magpakatatis sa mga anak ko? Nanlaki ang mga mata ni Bianca sa kanyang narinig. Napatakip pa siya ng bibig
at nanginig ang kanyang buong katawan. Umatras siya upang umalis, ngunit may nasagi siyang lata na soft drink sa lupa. Kaya gumawa ito ng tunog na dahilan naman upang mapalingon sa kanya si Delilah. Napatay ni Delilah ang tawag at hinarap siya. Kanina ka pa nandyan? Hindi. Kararating ko lang. Kabadong sagot ni Bianca. Napansin ni Delilah ang takot sa mga mata ni Bianca at maging sa ikinikilos ito. Kaya naman, napatid niya na narinig na nito ang mga pag-uusap nila ni Gregory. Tumingin sa paligid si Delilah. Madilim at wala ng tao sa paligid. Maupo tayo dito. Pag-aya ni Delilah. Hindi na. Actually, ngayon ko lang naalala. May pupuntahan pala ako dapat, sabi ni Bianca at tumalikod at naglakad na papalayo. Naikuyom naman ni Delilah ang kanyang mga kamao. Alam niya kung ano ang gagawin ni Bianca. Alam niya magsusubong ito kay Lawrence na magiging dahilan para masira ang mga plano nila ni Gregory. At hindi siya makakapayag na mangyari iyon. May nakita siyang isang bato na kasing laki ng cellphone sa lupa. Pinulot niya iyon. Desidido na siya sa gagawin niya. Tumakbo siya upang habulin si Bianca at ang mahabol ay tsaka niya ito ibinukpok sa ulo gamit ang bato. Sa sobrang lakas ng pagpapapukpok niya sa ulo nito ay dumugo ang ulo ni Bianca at tsaka ito natumba at nawalan ng malay. Samantala, after 10 minutes, dumating na sa park si Lawrence. Kaagad niyang hinanap si Bianca at Delilah sa park, ngunit hindi niya mahanap ang mga ito. Nag-text siya kay Bianca, naghintay siya ng ilang minuto, pero hindi siya nireplyan ni Bianca. Nang tignan niya ang location ni Bianca sa messenger, ay napaisip siya kung bakit gumagalaw ang location nito. Sa paggalaw ng location ni Bianca, ay tila ba nakasakay ito sa isang sasakyan. Naging masuspetiya si Lawrence, kaya naman dali-dali siyang bumalik sa kotse niya at sinundan ang location ni Bianca sa messenger. Gusto pa sana niyang tawagan si Bianca dahil nagbabakasakali siya na baka sagutin iyon ng dalaga. Ngunit naisip niya na kung may masamang mangyari kay Bianca at kinidnap ito, ay baka patayin lang ito ng kidnapper. Ang masama pa ay baka malaman nito nakaset ang location ni Bianca sa kanya, kaya hindi na lamang niya ito itinuloy. Grabe ang pag-aalala niya para kay Bianca ng mga sandaling iyon. Samantala, sa pagsunod niya sa location ni Bianca, ay dinala siya nito sa tapat ng isang bahay. Sa bahay ay may kotseng nakaparada sa labas noon. Pumara siya sa hindi malayo sa lugar ni iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ng mga sandaling iyon. Dahil magulo ang isip niya, ay natagalan siya bago makapag-isip. Tinawagan niya ang ina ni Bianca at tinanong kung nakauwi na ba si Bianca. Sinabi nga ni Amiha na hindi pa ito nakakauwi. Matapos ay tinawagan naman niya si Delilah. Hello? Delilah, nasan ka? Tanong niya. Bakit mo tinatanong? Pinalayas mo ko sa bahay mo, hindi ba? Sagutin mo na lang ako. Sinabi sa akin ni Bianca na makikipagkita siya sa iyo sa park. Nagpunta ako roon, pero wala kayong dalawa. Subukan mo lang galawin si Bianca at ako mismo ang papatay sa iyo. Sa kabilang linya, labis na nagulat si Delilah na alam pala ni Lawrence na makikipagkita si Bianca sa kanya. Malaking perwisyo kasi ito sa mga pinaplano niya. Anong pinagsasabi mo? Bakit naman ako makikipagkita sa kanya? Pagpapanggap ni Delilah na halata ang takot sa mga mata. Huwag ka na magsinungaling, Delilah. Saan mo siya dinala? Paninigulo naman ni Lawrence. Gusto lang niyang malaman ang isasagot ito. Ngunit, hindi naman siya umaasang magiging totoo ito sa kanya. Huwag mo ako istorboy sa mga paratang mo, Lawrence. Matutulog na ako. Sigaw ni Delilah at agresibong pinatay ang call. Tumingin siya kay Bianca na nakahiga sa kama at wala pa ring malay. Kasalanan mo tong babae ka. Ginawa mong komplikado ang buhay ko. Mabuti pa, mamatay ka na rito. At nagbuhos ang gasolina sa Delilah sa ilang parte ng bahay ni iyon at saka niya itinapon ang nakasinding lighter sa gasolina. Mabilis na ginapang ng apoy ang lugar. Kasalanan mo to, Bianca. Huwag mo ko sisihin. Kasalanan mo Dahil nakikinig ka sa usapan ng iba. Hindi sana ito mangyayari sa iyo kung hindi mo yung ginawa. At saka siya lumabas ng kwarto at sumakay sa kotseng nakaparada sa labas. Tsaka niya ito ipinatakbo
ng mabilis. Samantala, nakita ni Lawrence ang paglabas si Delilah sa labas ng bahay. Nagulat siya dahil nakumpirma nga niya ang hinala niya na kasama ni Bianca si Delilah. Nang makaalis ng tuluyan si Delilah, ay lumabas siya ng kotse. Tinignan niya ang gate ng bahay kung nakalak ba ito. Sa kabutihang palad ay hindi naman ito nakalak kaya pumasok siya. Pagpasok sa bakuran ng bahay ay nawindang siya nang makitang nasusunog ang loob ng bahay. May bintana kasi doon na gawa sa salamin kaya makikita ang nag-aalab na loob. Halos lumabas ang kaluluwa mula sa kanyang katawan sa pag-iisip na baka nasa loob pa rin si Bianca. Sinubukan niyang buksan ang main door ng bahay, ngunit nakalak ito. Naghanap siya ng mabigat na bagay na maaaring makasira sa doorknob ng pinto. Ngunit dahil madilim ay nahirapan siya. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang phone. Sa paglibot niya sa ilaw ng flashlight ay may nakita siyang isang tubo na gawa sa bakal. Kinuha niya ito at ginamit upang sirain ang doorknob ng bahay. Nang masira ito ay pumasok siya sa loob. Nag-uusok na ang loob. Pumasok siya sa loob upang hanapin si Bianca. Handa siyang itaya ang buhay niya para sa babaeng pinakamamahal niya. Pagpasok sa main door ng bahay ay sala kaagad. Kaya naman kaagad niya nakita si Bianca na nakahiga sa sopa. "Bianca! Diyos ko!" Sigaw niya. Napaubos siya dahil pumapasok sa lalamunan niya ang usok mula sa mga nag-aalab na bagay sa loob. Pero binaliwala niya ito. Tumakbo siya upang lapitan si Bianca at nang malapitan ay binuhat niya ito na parang prinsesa. Tumakbo siya hanggang sa makalabas sa bakuran ng bahay. Ubos siya ng ubo. Matapos ay tumawag siya ng bumbero upang mapatay ang sunog. Ipinasok naman niya si Bianca sa loob ng kanyang kotse at dali-daling nagtungo sa ospital upang ipatingin ang kalagayan nito. Matapos ang 2 oras ay nagising na si Bianca. Nakabenda na ang ulo nito. Sa kabutihang palad, wala namang matinding damage sa utak nito. Tinahi lamang ang sugat sa ulo nito at sinabi ng doktor na ilang araw lang mula ngayon ay gagaling na rin ito. "Bianca!" Bulala si Lawrence nang makitang nakadilat ang mga mata ni Bianca. Niyakap niya ito na mahigpit sa sobrang saya. "Lawrence," mahina ang boses na sabi ni Bianca. "Kumustang nararamdaman mo?" Napahawak sa ulo si Bianca. "Oh, masakit ba?" Tinahi ng doktor ang ulo mo dahil nasugatan iyon. Ang sabi niya, may pumukpok sa ulo mo gamit ang isang matigas na bagay. Bumalik sa alaala ni Bianca ang mga pangyayari. Kaya bumakas ang malubhang pag-aalala sa mga mata nito. "Lawrence, naalala ko na. Makikipagkita dapat ako sa first wife mo." "Yes, I know. You called me bago ka nakipagkita sa kanya." "Tingin ko, siya ang may gawa nito sa akin. Narinig ko may kausap siya sa cellphone niya. Balak niya tayong patayin." Nahintakutang sabi ni Bianca. "Tayo? What do you mean?" "Ang narinig ko, balak niya akong bigyan ng 1 milyon para lubayan ka. At kapag hindi daw yun nagtagumpay, papatayin niya ako. At pagkatapos, kapag hindi ka pa rin nakapagbalikan sa kanya, ikaw na ang isusunod niya." Labis na nagulat si Lawrence sa narinig niyang ito. "Pero, bakit naman niya yung gustong gawin? Bakit niya ako papatayin?" "Dahil sa pera. Gusto niyang makuha ang pera mo. Sa narinig ko, parang lalaki ang kausap niya. Dahil tinanong niya ang kausap niya kung handa ba itong alagaan ng anak ninyo once na mapatay ka niya." Bumalik sa isipan ni Lawrence ang mga impormasyong natuklasan niya mula sa lalaki inutusan niya. Ito ay ang mga impormasyong wala namang ibang babaeng kinikita si Gregory at ang pagkakalubog nito sa utang. Kaya naman, walang pagdadalawang isip siyang nakapag-conclude na si Gregory marahil ang kausap ni Delilah ng mga oras sa iyon. Ang ibig sabihin nito ay hindi pa talaga hiwalay ang dalawa. "Sinasabi ko na nga ba, at may demonyong intensyon talagang babaeng iyon, kaya siya bumalik sa buhay ko. Ang pera lang pala ang habol niya." Tumingin siya kay Bianca. "I'm so sorry. Dahil nangyari ito sa'yo, walang ibang dapat na sisihin kung hindi ako lamang at wala nang iba." "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Lawrence. Si Delilah lang ang dapat na sisihin dito at wala nang iba pa. Huwag ka na rin masyadong makonsensya, Lawrence. Please,
Hindi naman ganong kalalang nararamdaman ko. Tinangkakasunugin ng buhay na babaeng iyon, Bianca. Dinala kanya sa isang bahay at saka niya sinilaban ang bahay na iyon. Mabuti na lang at naka-on pa rin ang location sa messenger mo. Kung hindi dahil doon, Diyos ko, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Laking gulat naman ni Bianca sa nalaman. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko, Lawrence. Utang ko pala sa iyo ang lahat. Wala kang pagkakautangan sa akin, Bianca. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating na rin si Amihan na umiiyak at nag-aalala. Nang makita niyang gising si Bianca, ay kaagad niya itong niyakap. Kinamusta niya ito at tinanong kung ano ang nangyari. Ikinuwento naman ni Lawrence ang lahat ng mga nangyari. Laking pasasalamat ni Amihan kay Lawrence nang malaman ang lahat. Nasaan ang babaeng iyon, Lawrence? Ako mismo ang papatay sa kanya. Galit na sigaw ni Amihan. Tita, kumalma po kayo. Hindi niyo po siya kailangang patayin dahil baka makulong lang po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Makakamit din po natin ang hustisya sa ginawa niya kay Bianca. Diyos ko, ang nag-iisa kong anak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko kapag nasunog siya ng buhay sa bahay na iyon. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka patay na siya. Nang araw ding iyon ay bumalik sa pinangyarihan ng krimen si Lawrence. Naghanap siya ng CCTV malapit sa lugar na iyon. May nakita nga siyang CCTV sa tapat ng isang bahay doon. Kinausap niya ang may-ari ng bahay na iyon upang humingi ng kopya ng CCTV at binigyan naman siya nito. Matapos ay dumulog siya sa police station upang i-report si Delilah. Bandang alas 9 ng umaga ay nag-aalmusal si Delilah sa apartment ni Gregory. Kasama niya roon si Gregory na nag-aalmusal din dahil papasok ito sa trabaho. Alam na ni Gregory ang lahat ng mga pangyayari dahil naikwento na ito ni Delilah sa kanya kagabi. Huwag kang makonsensya, Delilah. Kasalanan naman talaga ng babaeng iyon, kaya ito nangyari sa kanya. Pag-comfort ni Gregory, kinumbinsi nga ni Delilah ang utak niya na wala talaga silang kasalanan. Oo, it's all her fault. Pero, ang iniisip ko ngayon ay si Lawrence. Alam pala kasi niya na makikipagkita ako kay Bianca at that time. As long as wala namang ebidensya, you're safe. Pero siguradong ako pa rin ang panghihinalaan niya sa biglaang pagkawala ni Bianca. Meaning, hindi na siya babalik sa akin. If that's the case, then let's kill him. Ako na ang bahalang pumatay sa kanya. Mag-hire ako ng gunman para lang mawala na siya sa mundo. Pero, sigurado ka bang sa'yo mapupunta ang mga ari-arian niya? 2 years after namin magpakasal, yes, ang alam ko sa akin dapat mapupunta ang mga ari-arian niya. Pero hindi ko alam kung binago na ba niya iyon. I see. You need to make sure first. Ayoko namang mapatay natin ang lalaking iyon para lang sa wala. Mas magiging mahirap sa akin para malaman iyon dahil nga magiging suspicious siya sa akin. Pero, hindi na bale. Makamagawan ko pa ito ng paraan. Pinuksan nila ang TV upang manood ng palabas. Balita ang palabas. Sa balitang iyon ay nakover ang tungkol sa sunog sa bahay ni Delilah. Ngunit sa ikinagulat niya ay sinabi sa report na kaagad ding napatay ang sunog at wala namang namatay sa pangyayari. Walang namatay sa sunog? Pagtataka ni Gregory. Hindi kaya? Nasama rin sa sunog ang buto ni Bianca? Baka naging abo na yun. Just look at your house. Hindi naman natupok ang bahay mo. I don't know. Mabuti pa, puntahan ko ang bahay ko para makonfirm kung hindi pa talaga nasunog doon ng buhay si Bianca. Nang pagtayo ni Delilah ay tumunog ang doorbell ng apartment ni Gregory. Yan na siguro yung mineral water. Ako na magbubukas. Sabi ni Delilah. Pinuksan nga ni Delilah ang pinto at nawindang siya nang makita ang 4 na pulis at matapos ay nakita nito si Lawrence na nasa likod ng mga pulis. Kayo po ba si Delilah Mendoza? Tanong ng isang pulis. Nakatayo lamang si Lawrence sa may galit at puot ang mga mata. Oo, ako nga. Bakit niyo kayo hinahanap? Inaaresto namin kayo sa kasong attempted murder dahil sa plano ninyong pagsunog kay Miss Bianca Manalo. 1:30 ng hating gabi, araw ng Huwebes. Nawindang muli si Delilah sa mga narinig. Anong attempted murder? Wala akong pinapatay. Sigaw niya. Huwag ka na magsinungaling, Delilah. May mga ebidensya kami laban sa iyo. Sabi ni Lawrence na puno ng galit. Miss Delilah, sa presinto na lang po kayo magpaliwanag.
Dahil may dala na kaming warrant of arrest. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Pinusasan nga nila si Delilah. Nagpumiglas pa ito, ngunit wala rin itong nagawa. Ano ba? Bitawan niyo ako! Wala akong ginagawang masama! Delilah, magbubulok ka na ngayon sa presinto. Hindi namin iaatras ang kaso kahit anuman ang mangyari. No! Please, Lawrence! Don't do this to me! Alam mo hindi ko yung kayang gawin. Paano ang mga anak natin? No, I actually know you can do it. At wag mong problemahin ang mga anak natin. Masisira lang ang ulo nila kapag ipinagpilitan mo sarili mo sa kanila. Wala kang kwentang ina. Tsaka naman dumating si Gregory. Anong nangyayari dito? Gregory, please tulungan mo ko! Inaaresto namin si Miss Delilah Mendoza sa kasong attempted murder. Paliwanag ng isang pulis. Sige na, dalhin niyo na siya sa presinto. At umalis na nga ang mga pulis. Gregory, kumuha ka ng abogado! Huwag mong hayaang gawin nila ito sa akin! Sigaw ni Delilah habang hinihila ito ng mga pulis papalayo. Nabalitaan kong lubog ka na sa utang ngayon, Gregory. Kaya ba nakipagkuntsaba ka kay Delilah para nakawin mula sa akin ang kayamanan ko? Sabi ni Lawrence. Anong pinagsasabi mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Pinagpapawisang sabi ni Gregory. Magpanggap ka lang hanggat kailan mo gusto. Sa ngayon, wala akong matibay na ebidensya na makakapagdiin sa iyo. Nakasabwat mo si Delilah sa planong pagpatay sa bago kong nobya, pero sisiguraduhin kong kakarmahin ka rin balang araw. Wala akong kinalaman sa plano ni Delilah. Siya ang nagdesisyon na patay ng babaeng iyon. Kita mo? Alam mo ang tungkol doon. Para saan pa? At magsisinungaling ako. Gregory, ninakaw mo man ang asawa ko, pero hindi ang kayamanan at mga anak ko. Naintindihan mo? Ang Diyos na lang ang bahala sa iyo. At saka umalis si Lawrence. Umalik si Lawrence sa ospital upang tignan ang kalagayan ni Bianca. At sinabi naman ng doktor na so far ay maganda naman ang nagiging progress nito. Tinanong din siya ni Bianca at amihan kung ano na ang nangyari kay Delilah. Sinabi naman ni Lawrence na sa ngayon nga ay nasa presinto na si Delilah. Malaking kapanatagan naman ang naramdaman ni Bianca at amihan na ngayon ay hindi na manganganib pa ang kanilang buhay. Samantala, sa presinto ay nakiusap si Delilah na tawagan si Gregory. Tinayagan naman siya ng mga pulis. Tinawagan nga niya si Gregory. Gregory, nakakuha ka ba ng abogado para sa akin? I'm so sorry, Delilah, pero wala akong pera pang kuha ng abogado mo. Yung perang gagamitin ko sa pang-abogado mo ay gagamitin ko na lang para makabayad ng mga utang. Bahala ka na dyan. Pagtsagaan mo na lang yan. Total, sarili mo naman desisyon iyan. Hindi ka naman siguro makukulong na panghabang buhay. Magpakabait ka lang sa kulungan para mabigyan ka ng parole. Anong sabi mo, Gregory? Ginawa ko to para sa'yo na sa ganon ay makabayad ka sa mga utang mo. Anong pinagsasabi mong bahala ko sa buhay ko? Hindi na siya sinagot pa ni Gregory. Sa halip ay pinatay na nito ang linya nito. Gregory! Gregory! Sigaw ni Delilah pero wala na ito sa kabilang linya. Sa galit ni Delilah ay itinapon niya ang phone na hindi naman kanya. Dahilan upang mabasag ito, napaiyak na lamang siya roon. Doon ay tinanggap na rin niyang mabubulok na siya sa bilangguan. Matapos ang 1.5 linggo, ay nakalabas na rin sa ospital si Bianca at nagpatuloy ang kanilang buhay. Pinagresign na ito sa trabaho ni Lawrence upang makapagpahinga muna ito. Samantala, isang araw ay hinarap ni Lawrence ang kanyang mga anak. Ayaw man niyang sabihin ng katotohanan ay napilitan siya dahil alam niyang ito na lamang ang nag-iisang paraan upang hindi magalit sa kanya ang mga anak. Ipinagtapat niya sa mga anak na nasa kulungan na ngayon si Delilah dahil sa kasong attempted murder kay Bianca. Ipinakita niya ang ebidensya niya na si Delilah ang nagloko sa kanilang relasyon. May mga larawan kasi siya ni Delilah at ni Gregory noon na pinili niyang itago na lamang imbes na ipakita sa mga pulis. Pero ngayon ay handa na niya itong ipakita sa mga bata upang makumbinsi lamang ang mga ito na si Delilah talaga ang may problema. Matapos ikwento ang lahat ng mga nangyari ay umiyak ang tatlo dahil masakit sa kanila na malamang na kulong ang kanilang ina. Dinala ni Lawrence ang kanyang mga anak sa psychologist upang ipa-counsel ang mga ito. Nang mga sumunod na araw ay napansin ni Lawrence sa wala namang sama ng loob na nabuo sa kanya ang mga anak niya.
kaya napagtanto niyang naniniwala na mga ito sa kanya. Samantala, makalipas ang 2 buwan ay nalaman ni Lawrence na nakulong pala si Gregory sa kasong fraud dahil may ginawa itong krimen para lang makabayad sa mga utang. Nadagdagan pa ang mga kaso nito dahil ang mga pinagkakautangan niya ay sumali na rin sa pagsampa ng kaso nito. Satisfied naman si Lawrence sa malaman ito. Kahit papaano ay masaya siya at napanatag ngayon na sa kulungan na si Gregory. Makalipas ang 3 pang buwan ay nagpropose na nga si Lawrence kay Bianca at isang matamis na yes ang natanggap niya mula sa dalaga. After ng 1 buwan ay nagpakasal na sila kaagad dahil gustong-gusto na niyang mahagkan sa mga labi ang dalaga. Matapos magpakasal ay tumira na sina Bianca at amihan sa bahay ni Lawrence. Nagsilbing lola si amihan sa mga anak ni Lawrence. May respeto sina Bianca at amihan sa 3 mga bata at ganoon din naman ang mga bata sa kanila. Sa huli ay naging isang masaya at kumpleto ang kanilang pamilya. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po. Paalam!